ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay ay hindi maiiwasan na subukin tayo hanggang sa puntong wala na tayong makitang pag-asa. Pero lagi nating tandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay namamayani ang kabiguan, pighati at kalungkutan sa matatag na puso. Ikaw kabarangay, paano mo nilagpasan ang mga pagsubok sa buhay mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at sa mga katulad kong certified kabarangay at kapuso. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elora. 48 years old at nagtatrabaho sa isang private company dito sa BGC. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong kasagsagan ng pandemic at masasabi ko na maraming beses akong sinagip ng mga kwentong tinampok ninyo na kinapulutan ko ng aral at inspirasyon. Lalo na yung may mga tema na tungkol sa pag-abot at pagtupad ng mga pangarap. Lahat naman ng tao ay nangangarap, hindi ba? Pero neto ko lang talaga natupad ang pinaka masasabi kong malaking pangarap. Pangarap na naudlot dahil kinailangan kong harapin ang realidad ng buhay. Kung ano yon ay malalaman ninyo na lamang po sa katapusan ng aking kwento. 19 years old ako nang mabuntis ng mister at katrabaho ko noong araw sa isang fast food chain. At 20 years old naman ako nang kinasal kami at pinanganak ko ang baby namin. Dahil po sa mga nangyari ay dismayado at galit sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Nasaan yung anak mo? Nasa duyan po, kakapatulog ko pa lang. Kaya nga lumabas ako dito sa tapat ng bahay para tumambay at nang di ako makapag-ingay sa loob. Kahit anong gawin mong pagtahimik, maingay talaga rito sa lugar natin. Ewan ko ba naman sa'yo? Kung bakit dito pa kayo sa malapit sa ating kumuha ng mauupahan. Halos 2 bahay lang pagitan dun sa tinitirhan natin eh. Ito na po kasi yung pinakamura, saka pansamantala lang naman po. Anong pansamantala? Kapag nakapag-ipon-ipon kami ng pera ng asawa ko, baka maghanap kami ng mas maayos na paupahan. Sabi ko sa kanya, gusto ko sa 2nd floor kami para hindi malapit sa kalsada. Para di maalikabok at di masyadong maingay. Paano kayo makakaipon? Kapapanganak mo pa lang. Tapos yung mister mo lang ang may trabaho. Hindi ko naman po sinabing ngayon na. Kaya nga po kapag nakapag-ipon. Saka sisikapin ko pong makapagtabi kahit konti sa sweldo ng mister ko para makaipon. Tako! Sa baba ng sweldo ng asawa mo, malabo makapag-ipon kayo. Sobra naman po kayong magsalita. Sinasabi ko lang ang totoo. Sabi mo nga sa akin na ubos yung pera nyo nung nanganak ka. Gawa ng kinailangan pang biyakin niyang tiyan mo. Akala mo kasi siguro biru-biruan lang ang pagbubuntis. Anak-anak kayo, hindi nyo pa naman pala kaya. Kinapos nga kami noon pero nairaos naman yung panganganak ko. Di po ba mas maganda na maayos at ligtas kami ng anak ko? Yung utang namin, mababayaran din po namin yun. Sana nga. Teka, pumunta lang po ba kayo rito sa amin para awayin na naman ako? Ha? Anong awayin pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita inaaway Hindi po ba? Sa tono nyo pa lang parang pumunta lang kayo rito para pagalitan na naman ako. Tsaka hindi ako pumunta rito. Napadaan lang ako dyan sa kalsada tapos nakita kita. Galing ako doon sa suki kong karinderya para mangutang ng ulam para sa mga kapatid mo. Di wala pa nga kaming almusal. Ito pa lang, damay na rin pati pananghalian. Ay, hindi pa po ba sumusweldo si tatay? Ay, ewan ko doon. Hindi nag-abot sa akin kagabi tapos hanggang ngayon naglalaway pa sa higaan.
Gabing-gabi na umuwi tapos lasing pa. Kinapkapan ko yung mga bulsa para maghanap ng pera kaso wala akong nakuha. Gutom na raw mga kapatid mo, sakit na sa ulo ng mga reklamo. Alam mo, kasalanan mo talaga to eh. Ha? Bakit po? Tatanong-tanong ka pa eh kung hindi ka kumirengkeng ng maaga. Nagpabuntis at nag-asawa, sana may inaabot ka pa rin pera sa akin. Sana nakakakain pa rin kami sa tamang oras ng mga kapatid mo. Hindi yung ganito na pare-pareho kaming nalilipasan ng gutom. Nay naman, huwag niyo naman pong sabihin yan. At bakit hindi? Natutulilig ka na ba sa boses ko at saka papaulit-ulit ko ng sinasabi? Pues tiisin mo! Kasi habang nabubuhay ako, ulit-ulitin kitang sumbatan. Alam mo namang mahirap lang ang buhay natin at ikaw lang inaasahan ko sa pamilya tapos ganyan? O sino na lang aasahan ko? Malakas pa naman po kayo ni tatay kaya pwede pa kayong magtrabaho para sa pamilya natin. Saka parang di naman po tama na sa akin yung iasa ang lahat, anak lang naman po ako. Ilang taon na rin ako nagtatrabaho para sa pamilya natin imbis na nag-aaral sa kolehiyo. Siguro naman sapat na po yun para pagtuunan ko naman ngayon ang sarili kong pamilya. Saan ka naman nakakita ng anak na sinusumbatan ng nanay niya? Buti pa makaalis na nga rito. Nakakasira ka ng araw. Diyan ka na! Papa Dudut, mahirap lang ang pamilyang kinalakhan ko. Kaya nga hindi na ako nakatungtong noon sa kolehiyo at pinili ko na lamang na magtrabaho upang makatulong sa mga magulang ko. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Habang naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng galit at pagkadismaya ni nanay, ay mali naman na pagsalitaan niya ako ng masama at masakit. Pinanagutan naman ako ng mister ko at hindi tinakasan katulad ng ibang mga lalaki dyan. Alam ko naman kung bakit siya nagkakaganon at yon nga ay dahil malilimitahan ang perang ibibigay ko sa kanila. Lalo na at meron na kaming sariling pamilya ng mister ko. Masakit sa akin na tratuhin ng ganon ni nanay at may pagkakataon na napaisip ako kung tama ba na nag-asawa ako ng maaga. Siyempre marami pa akong pangarap na gustong matupad para sa pamilya namin. Pero hindi ko na yon magagawa dahil may anak na akong dapat natutukan. Hindi nagtagal ay nagsilang ako ng isang malusog na sanggol na lalaki at makalipas lamang ang 1 taon ay nabuntis na naman ako ng aking asawa at nanganak na naman ang sanggol na babae. Kung tatanungin ninyo kung kumusta ang relasyon namin ni nanay ay masasabi ko na maayos naman. Dahil unti-unti ay natanggap na niya na hindi ko na sila responsibilidad. Mabilis pang lumipas sa mga taon at masasabi ko na naging maayos naman ang pagsasama namin ng mister ko. Siya lang ang nagtatrabaho sa amin samantalang ako ay bahala sa pag-aasikaso sa mga bata at gawaing bahay. Habang tumatagal ay mas minahal ko ang pagiging asawa at ina sa mga anak namin. Masipag at masikap naman ang napangasawa ko. Mula sa pagiging crew sa fast food ay lumipat siya ng ibang trabaho hanggang sa makapasok siya sa isang pribadong kumpanya sa Quezon City. Kaya lang Papa Dudut, taong 2007 nang sinubok ang aming pamilya. Bakit ka ba ganyan makaiyak? Hindi pa naman patay yung asawa mo. Ingay-ingay mo eh. Paano niya nasasabi yan? Kailangan ba mamatay muna yung asawa ko bago ako umiyak ng ganito? Hindi naman sa ganun pero baka ganun na nga ang isipin ng mga kapitbahay niyo kasi ganyan ka umiyak. Tsaka natutulog naman ang asawa mo dun sa loob ng bahay niyo. Mamaya magising yung kakapalahong mo dyan. Nay naman eh. Napakaano niyo naman magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko ihingi ng pasensya ang pagiging prangka ko. Pero hindi tama yung mga sinasabi niyo. Lalo na may pinagdadaanan yung pamilya namin. Lalo na ako. Kung alam niyo lang kung gaano kabigat sa akin na tanggapin na na-stroke yung asawa ko.
Masyado pong biglaan yung mga pangyayari. Wala ka namang magagawa. Mas lalong bibigat kung hindi mo tatanggapin. Hindi rin naman gagaling agad yung asawa mo eh. Ewan ko sa'yo, Nay. Bakit ka ba kasi naiinis dyan? Hindi po ako naiinis. Hindi raw ay kitang-kita sa reaksyon ng mukha mo. Parang ewan to babaeng to. Ako ba ang pasisinungalingan mo eh, parang hindi kita iniri sa matris ko. Sige po, sasabihin ko na yung totoo. Na naiinis ka sa akin? Opo! Ay, bakit ka naman maiinis sa mga sinabi ko, Aber? Kasi napaka-insensitive nyo. Salita kayo ng salita ng kung ano-ano lang maisip nyo. Alam nyo naman na may pinagdadaanan ako. Akala ko pa naman pumunta kayo rito para damayan ako tapos pagsasalitaan nyo lang ako ng ganyan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alam ko naman po na totoo lang ang sinasabi nyo. Pero hindi ko lang din mapigilang masaktan. Alam ko naman na nandyan na yan eh. Na-stroke na yung mister ko pero nahihirapan lang din akong tanggapin. Kasi biglaan nga at marami pa sana kaming pangarap. Tapos natatakot lang ako kasi baka kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi pa po ako handa sakaling iwanan ng asawa ko, Nay. Sino ba naman makakapaghanda sa kamatayan, di ba? Kaya nga sabi ko, wag kang pumalahaw dyan na akala mo eh hindi na humihinga yung mister mo. Wag mong pangunahan ng Diyos. Sige ka, baka tutuhanin niya. Nay naman! Sa totoo lang naman. Kasabihan nyo ng mga matatanda nung kapanahunan ko. Ang pangit naman po ng kasabihang yon. Kaya nga, imbes mag-iiyak ka dyan ng ganyan, mag-isip ka na kung anong pwedeng gawin para matulungan yung asawa mo. Alam mo naman na hindi siya agad makakapagtrabaho dahil sa nangyari sa kanya, di ba? Pero kailangan din ako ng asawa ko. Maliliit pa yung mga anak namin. Sa lagay ako mag-iisip ng solusyon sa problema nyo. Hindi naman po sa ganun. Pero pwede po ba? Nasa na lang yan. Anong tsaka na lang ang pinagsasasabi mo? Yung mga sinasabi nyo kasi, gulong-gulo na talaga ako. Hindi kayo nakakatulong eh. Lalo niyong pinapabigat yung nararamdaman ko, sa totoo lang. Ako pa pala nagpapasama sa loob mo? Aba kasalanan ko pa pala? Bakit po kasi hindi niyo muna subukang itikom yung bibig niyo at magpakananay muna kayo sa akin? Kahit ngayon lang po kasi alam niyo na nga kailangan ko kayo. Kaya lang ganyan naman po ang ginagawa niyo. Hindi naman po yata tama yan. Nakakapagod na kayo eh! Ako nanay mo pero ganyan mo lang pagsalitaan. Mga kabataan talaga ngayon. Oh, Sasha! Magluluto na lang muna ako ng pananghalian nyo doon. Kasi baka kulang ka lang sa kain. Baka pag nalamnan yung tiyan mo umayos-ayos na rin ang tapas ng dila mo. Papadudot masakit sa akin na imbes na damayan ni nanay ay kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang narinig ko sa kanya. Ewan, ganon ba talaga ang mga nanay? Porke anak ka lang nila at meron na silang karapatan na magsabi sa iyo ng masasakit dahil lamang para sa kanila yon ay tama. Pero nanay din naman ako at kailanman ay hindi ko pinagsalitaan ng masakit ang mga anak namin ng aking asawa. Saka hindi ba naiisip ni mama na problemado na nga ako dahil sa pagkakasakit ng mister ko? Dahil sa mga nangyari ay nasa ang maliit naming ipon para maipagamot ang aking asawa. At halos magdasal na ako sa lahat ng santo para pagalingin nila ang asawa ko. Kaya lang ay bigo ako dahil 2 buwan mula ng unang beses na ma-stroke ang mister ko ay na-stroke ulit siya. Dahilan para bawian na siya ng buhay. Napakabilis ng mga pangyayari, Papadudot, at masasabi ko na hindi ako nakapaghanda. Ang sabi nila ay hinimatay pa nga ako noong binalita sa akin ng doktor na pumanaw na ang mahal kong asawa. At sa edad ko na 30, Papadudot, ay maaga akong nabiyuda. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, simula nang mamatay ang aking asawa ay naatang sa mga balikat ko ng mag-isang responsibilidad para palakihin, pakainin at pag-aralin ang 2 naming anak.
Ang hirap dahil nangangapa pa ako ng mga panahong yon. Simula kasi nung kinasal kami ng mister ko ay hindi na niya ako pinagtrabaho. Kaya ewan ko na lang talaga kung paano ko bubuhayin ang mga anak namin. Sa kabila ng lahat ay nanaig sa akin ang lakas ng loob at tibay ng dibdib upang harapin ang buhay kahit na nakakatakot ito at walang kasiguraduhan. At kahit na nagluluksa pa ako ng mga panahong yon ay alam ko na hindi naman pwedeng tumigil ang ikot ng mundo para sa amin. Kaya nga naghanap ako kagad ng mapapasukang trabaho at maswerte namang natanggap ako sa isang patahian. Wala talaga akong alam sa pagtatahi kaya nagsimula sa pagiging trimmer ang posisyon ko hanggang sa inaral ko ang paggamit ng makina sa pananahi. Hindi nga nagtagal ay natuto naman ako at naging isang mananahi, Papa Dudut. Pwede ko po ba kayong makausap, Nay? Tungkol saan? Tungkol po sa sumbong ng panganay ko sa akin. Ha? At ano naman yung sinumbong niya sa'yo? Na ang sungit-sungit niyo raw po sa kanila ng kapatid niya. Tapos pinapalo niyo na rin po sila. Pinakita po ng anak ko yung braso niya na may bakas ng hanger na mumula. Sus! Hindi naman malakas yun. Masyado lang sensitive yung balat ng anak mo kaya namula. Kami nung pinapalo rin naman pero hindi naman kami nagre-reklamo. Hindi naman po yata tama na ikumpara niyo yung sarili niyo nun sa mga anak ko ngayon. Mali po yun. Anong mali doon? Totoo naman ang mga sinabi ko. Totoo man o hindi, mali pa rin na magkumpara kayo. Yan talaga yung ugali niyo na ayaw ko eh. Hilig niyo magkumpara. Yan din ang ugali mo na ayaw ko. Yung pala sagot sa akin na nanay mo tapos lagi mo pa akong kinokontra. Hindi naman po yun pangungontra. Saka bakit ba pinagtatalunan natin to? Ang tinatanong ko kung bakit kailangan yung pagalitan at paluin ng mga anak ko. Tinatanong pa ba yan? Natural matigas ang ulo at sutil. Kaya tinuturuan ko lang ng leksyon. Para namang hindi ko yung ginagawa sa inyo noon ng mga kapatid mo. Di ba pinagagalitan at pinapalo ko rin naman kayo nung araw? Oo nga po, pero hindi namin pinapalo yung mga anak namin. Kung magagalit kami, hindi rin yung galit na galit. Mas pinagsasabihan namin sila para maisip nila na mali yung ginawa nila. Ako? Alam mo namang hindi uubra sa akin yung ganyan kasi mabilis talaga ako mapikon lalo't paulit-ulit ko nang sinasaway. Hindi naman po pasaway yung mga anak ko. Hindi raw. Bakit? Ikaw ba ang araw-araw na kasama nila? Hindi naman, di ba? Hindi nga po, kasi kailangan ko magtrabaho para meron kaming makain. Alam niyo naman na wala kaming ibang maaasahan matapos mamatay ang asawa ko, di ba? Oo! Alam nga namang iasa niyo ang lahat sa mga kapitbahay niyo. Nakakahiya naman yon, lalo ang lakas-lakas mo pa. Kaya nga po tinitiis kong mawalay sa mga anak ko para magtrabaho sa labas. Pero hindi ibig sabihin pagmamalupitan niyo na sila. Sobra ka naman sa pagmamalupitan. Hoy! Para sa kaalaman mo hindi ko pinagmamalupitan yung mga anak mo. Pagdidisiplina ang tawag doon. Hirap sa'yo, masyado mong pinoprotektahan yung mga anak mo kaya lumalaking may sungay at buntot. Hindi nga po pasaway ang mga anak ko. Alam ko yun kasi ako naman ang kasakasama nila simula baby hanggang nung namatay ang papa nila. Oh, simula nung araw na yon hanggang ngayon ako na ang kasama nila. Kaya mas nakikita ko na ang totoong ugali ng mga anak mo. Yung panganay mo masyadong sutil at malikot naman yung bunso mo. Pareho sila magkapatid na pag inuutusan hindi ka agad susundin. Alam mo ayoko nang hindi ka agad nasusunod yung mga gusto ko ipagawa, di ba? Para sa akin ina-aksaya lang nila oras ko. Ano po ba yung pinagagawa niyo sa mga anak ko? Ano nga ba? Baka naman po kasi hindi pambata kaya hindi nila agad magawa. Kayo po yung nakatatanda kaya kayo na dapat ang gumawa. Ay talaga naman! Kaya lumalaki sutil mga anak mo kasi konsentidor kang magulang. Sabagay, sutil ka rin nung araw. Hindi po ako sutil, no? Hindi raw pasaway ka kaya nung kabataan mo. Patunay nun yung pag-aasawa mo na maaga. Hanggang ngayon po ba, isusumbat niyo pa rin sa akin yan? Bakit hindi? Matagal na po yun 10 taon na nga yung lumipas. Saka di na ako bata.
kahit na ilang taon pa ang lumipas, palagi ko pa rin naaalala yung pagiging sutil at pasaway mo nung araw. Hindi na ako nagtaka kung bakit tinularan ka ng mga kapatid mo. Mga nagsipag-asawa na rin ng maaga, imbis paghahanap buhay ang atupagin. Tsaka alam mo, naisip ko lang na baka kaya ka na byuda na maaga dahil din dyan sa katigasan ng ulo mo nung araw. Pati na rin yung pagsagot-sagot mo sa nanay mo. Wala ka kasing respeto, kaya pinarurusahan ka ng langit. Papadudot, ang nanay ko ang nagbabantay sa mga anak ko kapag nasa trabaho ako. Inaabutan ko na lamang siya kahit magkano para naman meron siyang sariling pera. Nang mga panahong yon ay patay na ang tatay namin at may sari-sarili na ring pamilya ang mga kapatid ko. Mag-isa na lamang si nanay sa bahay kaya palagi siyang pumupunta sa inuupahan namin. Kahit noon pa man ay may ugali na talaga ang nanay ko at isa na nga doon ng pagiging taklesa at prangka niyang magsalita. Kahit na ako na anak niya ay hindi nakaligtas sa mga masasakit niyang salita. Kaya nga ang sama-sama ng loob ko lalo na nang nalaman ko pa mismo mula sa panganay ko na ginawa rin yon sa kanila ng lola nila. At ang masahol pa ay nasaktan na rin sila nito. Pero ayaw ko namang magtanim ng galit sa nanay ko dahil iniisip ko na lamang na baka tama nga siya tungkol sa pagdidisiplina sa mga anak ko. Kaya nga pinalagpas ko yon at nagpatuloy sa buhay kahit na walang kabilib-bilib sa akin ang nanay ko lalo na sa trabaho ko ng mga panahong yon. Hindi nagtagal, taong 2018 nang mapagtapos ko ng pag-aaral ang aking panganay. Proud na proud ako sa aking sarili dahil may napag-graduate na ako sa kolehiyo. At sa wakas ay nagbunga rin ang aking pagsisikap sa pananahi at pagsa-sideline sa pamamagitan ng pagluluto ng almusal tuwing araw ng linggo. Papadudot, wala pong pagsidlan ang saya na nararamdaman ko bilang magulang. Laura, wala ka ba talagang balak mag-asawa ulit? Wala pa po sa isip ko yan. Ay nako, sana naisip mo yan nung araw. Nay talaga. Ilang taon na po ang lumipas tapos ganyan pa rin kayo magsalita sa akin. Biro lang, ikaw naman. Bakit niyo po ba natanong yung tungkol dyan sa pag-aasawa ko uli? Wala lang. Concerned lang naman ako sa'yo kasi pwede ka pa naman mag-asawa. Bata ka pa, 41 ka pa lang, di ba? Pero hindi ko nga po yan priority. Ang nasa isip ko, magtrabaho para mapagtapos yung pangalawa kong anak. Sa bagay. Pero kalmahan mo lang kasi napagtapos mo na nga ng kolehiyo yung panganay mo. Hindi pa po ako kakalma kasi alam ko na meron pa rin akong responsibilidad sa isang anak ko. Kaya wala pa po talaga akong panahon sa pag-aasawa na sinasabi nyo. Baka naman kasi hanggang ngayon mahal mo pa rin yung namayapa mong mister. Tama ako, no? Hindi naman po nawawala yung pagmamahal na yun kahit ilang taon na ang lumipas. Oo nga, pero wala na siyang magagawa. Patay na siya. Hindi ka na niya masasamahan. Paano na lang pag napagtapos mo na yung bunso mo? Ano na gagawin mo sa buhay mo? Mas masarap pa rin ang may katuwang. Nasabi ko sa'yo. Bakit po kayo? Anong bakit ako? Hindi na nga po kayo nag-asawa nung namatay si tatay, di ba? Matanda naman na ako. Tsaka ayoko na magkaroon ng panibagong konsumisyon sa mga lalaking yan. Pansin ko kasi wala akong kaswerte-swerte sa mga mangingibig. Kahit dyan sa tatay mo, ang malas-malas ko. Sobra naman po kayong magsalita. Baka masaktan si tatay pag narinig niya yung mga sinabi niyo. Pakialam ko totoo naman. Kaya nga laking ginhawa ko nung namatay siya kasi nabawas-bawasan ang konsumisyon ko. Grabe naman po yun. Sa akin lang naman yun, no? Tsaka nito ko lang napagtanto na buti na rin yun na siya ang unang namatay kesa ako. Tapos namatayan ka pa ng asawa. Sigurado ako na hindi mo rin maaasahan yung tatay mong yun. Lalo na sa pag-aalaga at pagbabantay sa mga anak mo. Baka nga sagutin niyo pa pag-aalaga sa kanya kasi kung ano-anong pinaggagawa sa buhay. Sa bagay. Pero ayaw ko pa rin naman na nawala ng maaga si tatay sa atin. Ang gusto ko magbago siya.
Hindi na magbabago yung hudas mong tatay kaya hayaan mo na siya dun sa kabilang buhay. Mukha namang ayos na siya ron. Hindi na nga nagpaparamdam sa akin sa panaginip eh. Buti pa po kayo, napapanaginipan niyo si tatay. Sana ako rin mapanaginipan ko ang asawa ko. Oo, sana mapanaginipan mo. At pag nangyari yon, humingi ka ng basbas para payagan ka na niya makapag-asawa ulit. Nasingit niyo na naman po yan. Syempre! Concern lang ako sa'yo, di ba? Ayos lang po ko kahit wala akong katuwang sa buhay. Andiyan naman po yung mga anak ko. Yung mga anak mo magkakaroon din ng sari-sariling buhay. Kaya iiwan ka rin nila balang araw. Katulad ko, tingnan mo. Iniwan na ng mga kapatid mo. Buti na lang nandiyan ka pa rin kahit na lagi tayo nagbabangayan mag-ina. Kayo kasi ayaw na ayaw niyong pinagsasabihan kahit kayo naman yung mali. Masyado niyong iniisip na porke mas matanda kayo sa akin palagi na kayo ang tama. Bakit? Hindi ba? Hindi po. Walang perpekto. Kaya di sa lahat ng oras tama kayo. Basta. Para sa akin masyado ka lang balat sibuyas. Basta rin po. Para sa akin hindi ko kailangan mag-asawa uli dahil ayos naman ako. Baka sa ngayon ayos ka. Pag tumungtong ka sa edad kong to, masasabi mo na lang na sana pala sinunod ko yung payo ni nanay. Malungkot tumandang mag-isa, Elora. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Papa Dudut, hindi ko po priority ang pag-ibig lalo at meron pa akong isang anak na pinag-aaral ng mga panahong yon. Sinabi ko kay nanay na ayokong obligahin ang panganay ko na sagutin ang pagpapaaral sa kanyang kapatid. Lalo na at nagsisimula pa lamang siya sa kanyang karera. Ang gusto ko ay ma-enjoy niya ang perang kinikita niya bagaman sinabi ng anak ko na tutulong siya sa mga gastusin namin sa bahay. Nagpapasalamat ako sa may kapal dahil binigyan niya ako ng lakas upang makapagtrabaho nang sa ganoon ay maitaguyod ko ang pag-aaral ng mga anak ko. Para sa akin, ang tagumpay nila ay tagumpay ko na rin. Sila ang gusto kong tumupad ng pangarap ko noon na hindi nagkatotoo dahil sa kahirapan at kapusukan. Pero pinatawad ko na rin naman ang aking sarili dahil alam ko na kung nabubuhay ang mister ko ay hindi niya tututulan na habang buhay akong magsisisi. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Taong 2019 naman nang mapagtapos ko ang bunso naming anak ng namayapa kong asawa, Papa Dudut. At tulad ng pakiramdam ko noong graduate sa kolehiyo ang panganay namin ay labis-labis na saya naman ang naramdaman ko. Kaso ay nag-pandemic naman ang sumunod na taon kaya masasabi kong parang huminto hindi lang ang buhay at pamumuhay namin kundi ng lahat ng tao sa mundo. Sa kabila noon ay hindi ako nawala ng pag-asa na bubuti rin ang sitwasyon at gagaling ang mundo. Noong lumuwag na ang quarantine sa bansa ay unti-unti kaming bumalik ng mga anak ko sa pagtatrabaho. Oo, nagtatrabaho pa rin ako dahil kaya ko pa naman at ayokong maging pabigat sa aking mga anak. Kung mag-aabot man sila ay salamat. Kung hindi naman ay salamat pa rin. Kasama pa rin namin si nanay sa bahay at ganon pa rin ang ugali niya. Siguro'y hindi na talaga siya magbabago kaya lang isang beses ay may nangyari. Dahilan para kabahan kami ng husto ng mga anak ko. Ay, nako. Iabot mo nga yung unan para mailagay ko sa likod ko. Nananakit na kakasandal sa kahoy na upuan to. Ito po yung unan, Nay. Gusto niyo po ba kumuha ko ng tungtungan para maipatong niyo yung paa niyo? Sige nga at medyo mabigat tong simento. Teka lang po, kukuha ko. Nakita ko po tong maliit na bangko natin na panglaba. Dito niyo na lang po muna patong yung paa niyo.
O ilagay mo na dyan sa sahig para maipatong ko na yung paa ko. Sige po. O ayan na po. Dahan-dahan lang. Nakakainis naman kasi. Bakit kailangan pang simentohan yan? Hindi ba yan gagaling ng kusa? Gagaling naman po, pero bumalik ko kasi yung buto nyo, sabi ng doktor. At ang pinakamabisang paraan para mabilis yung paggaling ay isimento. Kapag hindi sinemento yan, magagalaw nyo lang ng magagalaw, kaya di rin gagaling. Pambihira naman kasing buhay to. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nasimentohan ng paa. Kasi naman po kayo. Anong kasi naman ako? Ano bang ginawa ko? Kasalanan ko bang natapilok ako at napasama yung bagsak ko? Kaya bumalik ko ang buto ko sa paa? Hindi naman po sa sinasabi kong kasalanan nyo, pero ang kulit-kulit nyo rin kasi. Ako pa talaga ang makulit ngayon. Opo, kasi kabilin-bilinan namin sa inyo ng mga anak ko na wag kayong lakad ng lakad, gawa ng mahina na nga yung tuhod nyo at mabilis na ring sumakit ang mga paa nyo. Pero di kayo nakinig. Minsan nakikita ko pa po kayo na umaakyat dun sa hagdan ng bahay ng kapitbahay natin para lang makipagchismisan. Ginagawa nyo yun bago mag-pandemic, di ba? Aminin nyo. Gusto ko lang naman makipagkwentuhan, gawa ng nabuburyong ako nun sa bahay ko. O tapos nag-pandemic naman, kaya lalo akong wala makausap. Maganda pa nga nung ECQ kasi lahat kayo dito lang sa bahay. Ngayon lumuwag-luwag ng kaunti, pero balik trabaho naman ulit kayo. Wala na akong kasama rito sa bahay. Ay, alam nyo, naisip ko nga po yan. Dapat meron pa rin kayong kasama rito kasi paano na lang kung may mangyari uli sa inyo, 'di ba? Ano pa bang mangyayari sa akin hindi pa naman ako mamamatay? Hindi ko naman po sinabing mamamatay na kayo. Para kasing ganun ang punto mo. Hoy, para sa kaalaman mo malakas pa ako sa kalabaw. Siguro nga po, pero may pagkalampa pa rin kayo. Napakawalang niya mo talagang babae ka. Pasalamat kasi mentado pa ako kaya hindi ako makatayo para sa bunutan ka. Wag na nga po kayong bayolente dyan, baka tumaas pa ang presyon nyo, ewan ko na lang talaga. Ikaw lang naman ang nagpapataas ng presyon ko. Grabe naman, tagal-tagal na po natin nagsasama, di pa kayo nasanay sa akin? Hindi talaga ako masasanay sa kasutilan at pagiging palasagot mo. Pero seryoso po, Nay, magpagaling kayo. Alam nyo naman na nasa pandemic pa rin tayo kaya nakakatakot magkasakit. Tingnan nyo, ang hirap magpagamot kasi kailangan magpa-swab test para lang makasigurado na wala kayong COVID. Oo nga Nasundot patuloy ang ilong ko. Ang sakit pala nun. Kaya nga mag-focus kayo sa pagpapagaling nyo at iwasan ang pagiging makulit at pasaway. Hanip ka rin talaga no. Nanay mo ko pero kung sabihan mo ko ng makulit at pasaway. Oo lang ang gusto kong marinig sa inyo, Nay. Oo na, magpapagaling ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Aasahan ko po yan. Pangako, pag gumaling na kayo at mas maging maluwag ang quarantine, ipapasyal namin kayo ng mga apo nyo. Talaga? Saan? Secret po muna. Ay, kainis ka talaga. Papadudot habang tumatagal ay lumalakas ang pag-asa ko na unti-unting mawawala ang pandemya. Yun din kasi ang gabi-gabi kong panalangin sa may kapal bukod sa ingatan niya palagi ang aking pamilya. Masasabi ko na sa kabila ng nakakatakot na pangyayaring yon at walang kasiguraduhang bukas ay hindi ako nawala ng pag-asa. Nang mga panahong yon ay hindi na po ako bumalik sa pabrikang pinapasukan ko bilang mananahi. Inabala ko na lamang po ang sarili ko sa pagtitinda ng mga ulam at merienda na pina-o-order namin online at dinideliver ng door to door. At saka napag-isip-isip ko rin na kailangan ako ng nanay ko sa bahay upang meron na siyang kasakasama. Katulong ko rin si nanay sa negosyo namin at kahit na mahirap dahil napaka-kontrabida niya sa mga diskarte ko, ay masasabi ko na masaya at kontento ako sa aming ginagawa. Kumbaga ay libangan na lang namin yon kasi nga ay wala na rin naman akong anak na pinag-aaral. Isang araw ay nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap ni nanay tungkol sa mga plano ko sa buhay. Kinumusta niya kasi ako at muli na naman niyang tinanong kung may balak pa ba akong mag-asawa, lalo na at bata pa naman ako ng mga panahong yon, Papadudot.
43 ka pa lang naman, nak. Bata ka pa kung tutuusin. Huwag mong sabihin sa akin na masaya ka na dyan sa ginagawa mo. Alin po? Itong pagtitinda natin? Opo, masaya naman ako rito. Oo nga, kaso ano? Paano ko ba sasabihin to? Sabihin nyo na po. Pangako, makikinig ako at iintindihin ko yung sasabihin nyo. Alam ko kasi na ayaw mo namang mag-asawa. Kaya hindi na nga kita kukulitin doon. Bahala ka na sa buhay mo pero ano nang kasunod? Hanggang tumanda ka gusto mo na lang magluto ng ulam at mga merienda? Wala naman po sigurong masama doon. Wala nga, may sinabi ba ako? Wala po. Ang punto ko rito wala ka na bang ibang pangarap? Naisip ko na mas hawak mo na ang buhay mo ngayon. Kasi napagtapos mo naman na ng pag-aaral yung mga anak mo. Baka lang may iba ka pang pangarap na gustong tuparin. Katulad naman po ng ano. Ay naku, tong babaeng to. Kailangan ako pa talaga mag-iisip para sa'yo? Kayo kaya nakaisip, kaya nilulubos-lubos ko na. Sampaling kita dyan eh. Ang violento nyo talaga? Bakit? Sinampal na ba kita? Hindi pa naman, di ba? Puro lang naman ako salita pero parang gusto ko nang totohanin ngayon. Ang kulit mo eh. Sobra naman po yun. Pero ayun nga. Ayaw mo bang mag-aral ulit? Po? Mag-aral ka kaya? Pwede pa naman eh. Ikaw naman ang mag-aral sa kolehiyo at kunin mo yung kurso na gusto mo para makapagtapos ka. 'Di ba, pangarap mo na yan noon pa, kaso nga, ang aga mo nagpabuntis at nag-asawa. 20 years old din naman po kayo nung pinanganak nyo ko, 'di ba? Ibig sabihin, pareho lang po tayo na maagang nagpabuntis at nag-asawa. Ay ewan ko sa'yo, naisingit mo pa talaga yan. Matagal ko na pong gustong isingit yan sa tuwing sinisermonan nyo ko tungkol sa pag-aanak at pag-aasawa ko. Like mother, like daughter lang, di ba? Laura, masasampal na talaga kita. Joke lang po. Pero alam nyo, nang dahil sa sinabi nyo, ay napaisip po ako. Tama kayo na pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi nga po nangyari dahil may ibang plano ang Diyos para sa akin. Pero ngayon na natapos ko ng pag-aralin mga anak ko, bigla na lang din bumalik sa akin yung kagustuhan at tuparin naman ang pangarap kong yun. O ano pang hinihintay mo? Subukan mo. Kahit ano namang edad pwedeng bumalik sa pag-aaral. Tsaka meron naman mga institusyon at universidad na tumatanggap ng may edad na estudyante. Kunin mo yung kurso na gusto mong kunin. Tapos tapusin mo para naman meron ka na ring diploma. Kaso natatakot po ako at nagdadalawang isip. Bakit? Di ko po kasi alam kung kaya ko pang makipagsabayan sa mga estudyante ngayon. Siyempre kaya mo at kakayanin mo. Tsaka kung nag-aalala ka sa edad mo, isipin mo na lang na hindi mo mapipigilan ng pagtanda. Kung nag-aral ka na ngayon, di pagkalipas ng ilang taon, graduate ka na. Lilipas at lilipas ang panahon. Madadagdagan ng edad mo kaya imbis na wala kang gawin at mag-alala lang dyan, simulan mo nang tuparin ang pangarap mo sa buhay. Naniniwala naman ako na kung kaloob sa'yo ng Diyos, hahayaan niya yung matupad. Salamat po, Nay. Tatandaan ko po yung sinabi nyo. Tandaan mo talaga. Maraming salamat po kasi kahit matanda na ako, nandyan pa rin kayo para payuhan ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo sa tabi ko. Ganun talaga. Pagdating sa mga anak natin, habang buhay na ang ating pagiging ina. Papa Dudut, tinupad ko nga ang plano kong makapagkolehiyo at full support naman sa akin ang mga anak ko. Siyempre pati na rin si nanay kaya nga masayang masaya ko. Hindi nagtagal ay nag-enroll ako sa isang university kahit nakasagsagan pa noon ang pandemic. Medyo challenging ang online class pero inalalaya naman ako ng mga anak ko kaya sa huli ay nakaya ko rin. Hindi nagtagal ay nakapagtapos ako ng kursong may kinalaman po sa business administration. Masayang masaya ako dahil natupad ko na ang matagal ko ng pangarap para sa sarili ko. At yun nga ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Sa kasalukuyan ay masaya at kontento ang pamilya namin. Alam ko na proud sa akin ang namayapa kong asawa at pinagmamalaki niya ako sa langit. Dahil nagawa kong tuparin ang mga pangarap naming makapagtapos ng pag-aaral at may taguyod ang dalawa naming anak. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut. Sana po ay mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. At umaasa ako
na kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. More power and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elora. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay LS 97.1